My dear brothers and sisters, our world usually celebrates those who stand in front, those who are on the stage, or those in the spotlight. We admire the one who gives the speech, or who wins the award, or who leads the organization. Their names land in the headlines. Their names are put on commemorative plaques, and they are written in history books. These are the people who go viral, who become famous, and we look up to them and we admire them. And in our hearts, there is that desire to be like them. But my dear brothers and sisters, God's kingdom works differently. God does not reserve His rewards only for those who stand in front. God equally blesses those who faithfully and quietly stand behind. In our gospel this Sunday, Jesus tells us, whoever receives a prophet because he is a prophet receives a prophet's reward. Take note, my dear brothers and sisters, that Jesus does not say that we all have to be prophets in order to receive the prophet's reward. Jesus does not say that we have to proclaim God's word, to go on mission, or to perform miracles to receive the prophet's reward. Instead, Jesus says that whoever receives a prophet, whoever welcomes a prophet, whoever supports and encourages a prophet, will receive the same reward. Hindi mo kailangang maging propeta para mo tanggapin yung gantimpala ng isang propeta. Kapag tinanggap mo ang isang propeta, tinulungan mo, sinuportahan mo, yung gantimpala sa isang propeta, tatanggapin mo rin. Jesus recognizes not only the one who carries the mission, Jesus also recognizes those who make the mission possible. And this is what we see in our first reading today. We are given a perfect example of one who supports a prophet. The woman in Shunem. She was neither a prophet nor a religious leader, and yet she recognized the prophet Elisha. And because of that, she had a room prepared in her house, fully furnished, so that every time the prophet Elisha would pass by, he could stay in that room. It was a very simple act of kindness. She did not stand in front of the prophet. She stood behind. And because of the support, the encouragement that she gave to the prophet, she was given a reward, the gift of a son. My dear brothers and sisters, her story reminds us that supporting a mission is itself a mission. And St. Paul in our second reading today tells us why. St. Paul talks about baptism. St. Paul tells us that through baptism, we become united to the body of Christ, which is the church. And in the church, there are many different missions, many various ministries. Iba't iba ang ginagawa sa simbahan. Hindi lahat pari o madre. Hindi lahat misyonary na pumupunta sa malalayong lugar. Hindi lahat naglilingkod bilang choir o lector o lay minister of communion o altar server. Iba't iba ang ating misyon. But even though we have different missions, we share in the one mission of Christ. Walang misyon na mas mahalaga kaysa iba. Pare-parehong mahalaga
Kahit na yung mga naglilinis lang sa simbahan, nagpupunas ng upuan, mahalaga ang kanilang ginagawa. My dear brothers and sisters, this is also true even in our own families. Madalas po sa ating mga pamilya, ang mga tinitingala at hinahangaan ay yung mga anak na nagtagumpay sa buhay. Yung mga anak na nakaabot ng mataas na posisyon sa kumpanya o sa pamahalaan. Yung mga anak na yumaman. Yung mga anak na naging sikat. Yung mga anak na mababait. People praise them. But we forget that behind these successful children are parents who sacrificed. Maybe grandparents who prayed. Teachers who patiently instructed. And countless other people who supported and encouraged them. Sa likod ng mga taong nagtatagumpay, maraming tao ang tumulong, sumuporta, at nag-encourage. Maybe they will not be recognized publicly, but they will definitely receive the reward from the Lord. Jesus even tells us in our gospel, giving a cup of cold water to a disciple will not go unrewarded. Simpleng bagay, maliit na bagay, isang baso ng malamig na tubig na ibinigay sa isang sumusunod sa Panginoon, gagantimpalaan ng Panginoon. Because what seems small to us is not small to God. God sees all our efforts to do good, to follow His will, and to love our brothers and sisters. Perhaps no one notices your sacrifices. Perhaps no one recognizes your silent services. Perhaps no one thanks you, no one appreciates you for your generosity, for the things that you do for others. But God notices all of them. And this should be a source of encouragement for us. Kasi minsan po, kapag hindi tayo napapansin, hindi kinikilala yung ating ginagawa, hindi tayo pinasasalamatan o pinupuri, nanghihina yung ating loob. Sasabihin natin, ba't ko pa gagawin to? Hindi naman nila pinapansin, hindi naman nila pinapahalagahan. Bakit ko pa sila tutulungan? Hindi naman niya nagpapasalamat. Bakit pa ako gagawa ng kabutihan? Hindi naman na-appreciate ng iba. Hindi man nakikita ng ibang tao, nakikita ng Diyos. At ang Diyos na nakakakita kahit sa maliliit na mabubuting bagay nating ginagawa, ang siyang maggagantimpala sa atin isang araw. Kaya wag po tayong panghinaan ng loob. Wag nating sabihin, insignificant naman yung ginagawa ko. Wala naman akong nako-contribute. Wala naman akong naitutulong. O kaya wag nating sabihin na, nagsasakripisyo ako, hindi naman nila na-appreciate. People may not notice, but God always does. And the God who sees all things, even the things that we do in secret, in silence, God will reward them one day. Alam niyo po, marami sa inyo na nagsisimba dito, hindi dahil naman nagsha-shopping tapos magsisimba. Marami pong nagsisimba dahil gustong dito magsimba. Magsisimba lang, tapos umaalis na. Maybe because in this chapel, you feel that you are spiritually nourished. And many of you appreciate the solemnity, the beauty of our liturgical celebrations. Sasabihin niyo, Father, ang ganda ng misa natin. Ang solemn ng misa natin. Pero alam niyo po, hindi naman ito dahil sa akin.
Kadalasan po dumadating lang ako dito 5 minutes before the Mass. Pagdating ko dito, nakahanda na ang lahat. At yung mga tao sa paligid nating naglilingkod, sila ang dahilan kung bakit nagiging maayos, banal at maganda ang ating mga pagdiriwang. Our altar servers, our sacristan mayor na naghahanda po ng mga gagamitin sa misa, yung ating mga lectors, ilang araw po yung nagpa-practice ng kanilang ipoproclaim na readings. Yung ating choir, ilang oras nagpa-practice, pinaghahandaan yung kanilang pagkanta sa ating misa. Yung ating mga usher, security, maintenance, nasisiguraduhin maayos ang ating chapel, malinis ang ating chapel bago pa kayo dumating. At hindi niyo po alam na sa likod ng ating altar, may mga tao na nagko-control ng sound system, ng ating mga monitors, nagpa-flash ng mga presentations, nagmaman ng mga cameras para maging maayos at maipaabot ng malinaw ang ating pagdiriwang. At ang ating pong mga lay ministers of Holy Communion na maghapong tinitiyak na hindi mauubusan ng host para sa inyo, para sa mga nagsisimba. Wala silang ginawa maghapon kundi magbilang ng ostya. Kaya kapag tinanong mo po sila, o ilan ang laman ng tabernacle, sasabihin nila 2 po. Yung isa, 68% full. Yung isa, 91% full. Hindi ko alam kung paano nilang natatansya yung 68% at 91%. But all of them are working behind the scene in order to ensure that we have an orderly, a solemn, and reverent celebration. Ito po yung paglilingkod na hindi nakikita ng lahat, pero tiyak na nakikita ng Diyos. At ang Diyos ang naggagantimpala sa lahat ng kabutihang ginagawa natin na hindi lumalampas sa kanyang mga mata. And so, my dear brothers and sisters, in this Mass, let us pray for the grace to be content if God calls us not in the spotlight, but to a faithful service behind the scene. For in the kingdom of God, there are no insignificant disciple. Even the disciple who does the smallest and the meanest service is significant in the eyes of God. Those who stand behind also receive the same victory, the same mission, and the same reward as those who stand in front. For God does not reserve His rewards only for those who stand in front, but God blesses even those who quietly and faithfully stand behind.